Hi everyone! Happy Sunday! So, update tayo dahil medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng vlog. At bakit nga ba natagalan ang pag-upload ko ng mga video? Siguro, alam naman ng lahat na ang daming dumating na bagyo ngayong Nobyembre at naging dahilan kung bakit medyo natagalan tayo sa pag-upload ng mga vlogs. So, gumawa ako ng video na to para i-share na rin sa inyo kung ano na yung update, kung ano nga ba yung nangyayari sa probinsya ng Isabela. Siguro dahil sa sobrang dami ng naging bagyo na pumasok ngayong taon, naging kampante ang lahat. Kaya ang ending, hindi nakapaghanda ang karamihan dito sa Isabela. At dahil sa sobrang daming tao na naging kampante sa pagdating ni Nika, bagyong Nika, hindi nga nakapaghanda ang lahat. Maraming nasira, marami siyang pininsala, maraming nawalan ng hayop, ng alagang hayop, marami ang lumubog ang bahay. Nakakalungkot nga naman dahil apektado ako ng bagyo. Pero kung titignan mo yung mga kababayan mo, yung kapitbahay mo, yung mga ibang tao na talagang nawasak yung bahay, nawalan sila ng mga alagang hayop, binaha, halos ilang linggo kaming nawalan ng kuryente. Hindi naman agad-agad makakapag-provide tayo ng generator. So, talagang inisip ko yung mga frozen ko na na-stock sa freezer. Buti at meron akong nagamit na ice, na yung mga napatigas na ice bago mag-run out, bago dumating yung bagyong Nika. Pero, syempre, malulusaw yun. So, naging stress sa akin yun dahil halos lahat dito is talagang walang kuryente. So, naghanap kami kung saan kami pwedeng bumili ng ice. So, ayun, tiis-tiis muna sa cooler. At bilang negosyante nga, hindi naman pwedeng hindi ka mag-isip ng paraan para bumenta ang soft drinks mo, di ba? Hindi mo hahayaan na nakatenga lang yan sa chiller na hindi naman lumalamig dahil walang kuryente. Kaya ang ginawa ko that time guys, dahil dalawa ang cooler ko dito, yung isa mga frozen. And yung isang cooler ko is nilagyan ko ng mga soft drinks at nilagyan ko ng ice. Doon ko nilagay yung mga soft drinks. Kasi talagang hanap ng tao yung malamig na soft drinks eh. So bilang negosyante ka, mag-iisip ka ng paraan para mas lalo kang bumenta. So ayun guys, lipat tayo kasi medyo maingay dito sa bandang tindahan dahil may nagpapa-music. At dahil nga maski ako, stress na ako nung mga panahon na yan dahil nga almost 5 days na wala pang kuryente, lusaw na lahat ng ice ko. So good thing may cooler tayo. Pero syempre, kahit sabihin mo may cooler, paano naman yung GCash natin? Paano siya gagalaw kung lagi na lang tayong lobat, di ba? So, paano ka pakikita sa GCash, sa load, di ba? Kung ang cellphone is walang mapag-chargean dahil nga walang kuryente dito sa amin. Tapos kapag data naman ang gamit mo, ang bilis maubos ng battery, di ba? Pag data ang gamit. Talagang stress that time kaso wala naman tayong magagawa, di ba? Wala tayong magagawa eh, bagyo yan. At hindi rin naman namin inaasahan na ganun pala kalakas ang bagyong Nika. 1, 2, 3 days
na brown out, okay pa sa akin eh. Medyo kalma pa. Pero nung 4 days, 5 days, 6, 7, yan. Medyo na-stress na ako kasi nagkaroon ng kuryente sa ibang street dito sa amin na which is katabi lang namin. Yan, katabi lang namin. Siyempre, mga tao dito hanap ice, malamig na soft drink. So, kung ikaw wala kang ma-serve dahil brown out or di kaya yung ice is hindi sapat para palamigin yung mga soft drinks dahil nga ang mahal ng ice dito. Yung isang supot lang na ganon, yung ganyan lang, ganyan kalaki. 100 na yun. So parang sabi ko, siguro 1 week lang naman siguro brown out to. Siguro magkakaroon na rin ng kuryente. Pero ang naging hassle talaga sa akin is yung nagkaroon ng kuryente yung mga ibang street dito, tapos dito sa amin, dito sa street ko is wala pang kuryente. Syempre hanap ng mga iba ice, dito lahat ang puntahan ice, tapos wala kang maibibigay. So paano na lang yun kung dun sa katabi mo may kuryente? Siyempre, mawawalan ka ng customer, pero ganun nga, sabi ko, hindi naman natin inaasahan yung mga ganong sitwasyon sa buhay natin. So, kailangan natin i-accept, move on. So, kung gusto nila dun bumili, nasa kanila. Kung gusto pa rin nila sa akin bumili, di ba? Nakakainis kasi yun nga, sana sabay-sabay na nagkaroon ng kuryente. Napagkaalamanan ko na yung district namin is may natumbang poste. So, isang nakakalungkot, syempre dahil tatagal ang pagbabalik ng kuryente namin. So, 4 days, wala kaming kuryente. Sa 4 days na yun, wala pang kuryente. Pero yung mga ibang district dito, meron na. So, may dumating na namang bagyo, si Pepito. So ang nangyari dyan, nag-brown out sa mga ibang lugar dito na may kuryente na. And still kami, wala pa rin kuryente. That time, wala pa rin kuryente. So, ang nangyari dyan, after ng Pepito, kinabukasan, nagkaroon na naman sila ng ilaw. So, kami na naman, brown out na naman kami. Kaya noong mga bandang pang 7 days na brown out sa amin, dun na ako medyo pumutok. Medyo nainis ako, nagchat ako sa isel ko na kung pwede, ayusin naman nila yung problema dito sa linya namin. Pero ganun pa man, kailangan nating intindihin kasi alam naman natin na ginagawa rin nila yung part nila. Pero syempre din, kailangan din natin silang paalalahanan, 'di ba? Na i-priority naman sana yung linya namin dito kasi almost 7 days kaming walang kuryente. Samantalang yung iba 4 days, 3 days, 4 days may kuryente na. Dumating yung panibagong bagyo, nawalan silang kuryente, ilang oras lang and bumalik na. So, parang 'di ba? Medyo nakakaasar pero kailangan pa rin ng intindi, ng haba ng pasensya sa mga ganung bagay. So, sa video na to guys, ipapakita ko sa inyo yung nangyari. Hindi ko man na video lahat ng mga nasira dito sa kapaligiran ko. Ipapakita ko yung kaya kong ma-share sa inyo guys na sanhi kung bakit natagalan ako sa pag-upload ng mga video.
Pinigilabutan ako talaga. Ang lakas ng hangin dito. Naririnig mo pa talaga yung sipol. Grabe. Dito sa kabila namin, natumba na yung puno ng mangga. Oh. Alam mo, nagpapakilabot sa akin yung tunog ng hangin. As in, sumisipol talaga. Hindi kasi ako makalabas kasi the more na sumisilip ako, the more na humahampas naman yung hangin at ulan sa mukha ko. Oh, grabe. Hindi ko ma-open tong bintana eh dahil baka lumipad tong cellphone ko. Shit. Oh my God. Grabe. Ayan, pasilip tayo at medyo humina ng konti pero mamaya lalakas na naman yan, guys. Ayun, oh. So, current situation namin dito sa Isabela. Guys, ang lakas ng hangin at ulan. Sa sobrang lakas. Napasara ako tuloy. Situation, guys, pumapasok yung hangin dito kaya tignan nyo yan. Ayan, grabe. Current situation, guys. Ay, grabe ang lakas.